Hello, welcome sa ating reading. Okay, so ito ay para sa mga sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, of course. Wait lang, napag-desisyonan ko magpalit ng cards. So anyway, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel, hit na lang ang subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Okay? And sa mga hindi pa naka-follow sa aming Facebook page, Madam P, Madam space P, space pa sa dulo para madali yung ma-search. Ayan. Para ma-search mo ako. So, this is for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Doon ka sa Facebook page namin, pwede mag-inquire ng personal reading, ha? So, mga nakapagpa-reading na dati, kung matagal na yun, pwede naman ulit magpa-reading. Kasi yung iba, nakakakala nyo na pwede magpa-reading. But anyway, sabihin mo na lang, banggitin mo na lang, nakapag-pa-reading ka na. So, let's start. What do we have here for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Pa-comment na lang dyan sa baba, guys. Sobrang love ko yung comments ninyo. Thank you sa inyong mga comment. Yung iba-iba. Wait lang, natatawa ako dun sa iba kasi parang iba-iba na yung tawag nila sa akin. Na-appreciate ko yun, guys. Lalo na yung iba, tinatawag nila ko parang ganda, Madam Pretty, mga ganyan. Maganda ba ako? Parang nakakatuwa naman sa puso yan. Maraming salamat sa inyo. Kasi honestly, hindi ko rin talaga alam kung ano yung code or code, yung magandang name. So, kaya nga Madam P na lang. So, anyway, you do have here the 6 of Stones and 8 of Stones. Ayan. For what I can see here, yung iba sa inyo, okay. Nag-move on ka ngayon sa buhay mo. And with the 8 of Stones, alam mo yung you're doing something na parang ayaw mo magpaabala. Parang ganun. Sa maybe things in the past. For now, ayaw mo munang mabother sa mga ibang tao. Yung iba sa inyo, natutunan mo munang lumayo-layo, umiwas, pwedeng sa mga taong nakakasira ng concentration mo or you're focusing on yourself. Ganun na lang. Okay? Lalo na dito with the Queen of Vessels, Salmon, maybe na-appreciate mo or nakita mo na yung value mo. Okay? You see this Queen of Vessels, which is the Salmon. 'Di ba? Sa dami ng isda, like the whale, shark, ang dami, dolphin. Pero salmon, bakit yun yung queen? Una sa lahat, sa energy mo ha, pwedeng dati, nakukumpara mo yung sarili mo sa iba. Bakit hindi ako kasi naging ganito, hindi ako naging ganyan, hindi ako naging katulad ni ganito. Pero ngayon na-realize mo, hindi, may sarili akong value. Bakit ako mag-iisip ng mga bagay na wala ako, talents na wala sa akin? I have this, which is kailangan ko lang pahalagahan, kailangan ko lang gamitin. Kasi ito yung bagay na pinapangarap or gusto din ng iba, pero ako, meron ako nito. So yung iba sa inyo, natutunan mong makita kung ano yung mga bagay mo, skill mo, na wala yung iba. And na-realize mo, marami kang bagay na meron ka na pwede mo pang mapalago eh. 'Di ba? And at the same time, you have your own uniqueness, you have your own beauty. 'Di ba? Babae man lalaki, LGBTQIA+. Na-realize mo, meron din mga taong gusto or na-appreciate kung ano yung mga bagay na meron ka. And which is, yun na yung nakikita mo sa sarili mo, which is maganda. Yung iba sa inyo, malaki ang nakadagdag, no? Yung, for example, itong reading na ito. Ngayon, yung mga tarot readers, I love
a lot of you guys, no, I love how a lot of you are na-awakened doon sa kahalagahan ninyo dahil sa pakikinig ninyo ng pagre-reading natin. Okay, katulad ko, I always tell to my followers, no, love yourself, ganto ganyan. And then kakasabi ko na ganun yung iba sa inyo, oo nga no. Mahalin ko na lang sarili ko. Parang ganun. So, parang nakakataba ng puso na pati ako, nakakaambag para mailabas ninyo yung confidence nyo. Para mailabas ninyo kung ano yung mga hidden or nakatago dyan sa sarili ninyo. Na parang it's about time na ilabas naman yung mga yan. It's about time na sarili ko naman. Parang ganun. And this is what I can see here. Person nakakonect mo, sino to? Yung iba sa inyo nakakita ko ng brain. Matalino ka. Lahat naman may kanya-kanyang talino, pero iba yung sayo. Well, you're Virgo. Your ruling planet is the planet of Mercury. Ayan yung planet for mind, thoughts, etc. O, Two of Stones. There's challenge dito sa side ng person mo, no? Regarding the Three of Arrows. This is jealousy. May pag-aaway, there's third-party situation. Parang ngayon, with the Ace of Arrows, hindi siya okay. Pero, wala siyang ginagawa regarding dito sa connection na to. Wait lang. Some of you, this is a twin flame or soulmate connection. Ganito yung energy na kukuha ko, no? Some of you, hindi umaalis sa sarili ninyong comfort zone. Kasi diyan ka na nasanay. And you have a lot of reasons why not to live diyan sa sitwasyon na yan. And then, itong person na to in the past is halos pareho lang din yung story ninyo. Kasi siya, na-stuck din siya sa isang sitwasyon na parang hindi niya maalisan. Pero hirap na siya. And sa case niya, it could be another relationship. Sa case mo, hindi ko alam kung ano yon, pero kasi wala namang pinakita dito. Pero sa side ng person mo, it could be another relationship. Ngayon, medyo challenging yung connection nila ng person na kakonect niya kasi andun na yung nagkakasakitan or nag-aaway na sila, hindi na healthy yung relationship nila. Tapos, if you're dealing with a twin flame or soulmate, pareho naman kayo, nagmi-mirror lang kayo sa isa't isa. Hindi ka makaalis sa situation mo na dapat mo nang alisan, matagal na. And then, ito person na to, hindi rin siya makaalis sa situation yan, dapat matagal niya na rin dapat alisan. Because it's no longer helping or healthy para sa inyong dalawa. Pero pareho kayo, you're mirroring each other, nag-stay kayo sa isang relationship or connection or whatever your situation is kasi marami ka ring rason kung bakit di ka makaalis dyan. So, pareho kayo. Nami-mirror kayo dito sa part nito. Ano yung emotions niyo sa isa't isa for the sign of Virgo? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Thank you guys sa mga nagko-comment. Thank you. Hindi lang ako pala reply ng comment guys, pero nagbabasa ako. Nagbabasa ako ng comment. Kahit yung, may mga times kasi talaga naglalagotok etong daliri ko na ito eh. Na may ano siya, nag-i-stuck ba. Pero, tinatry ko pa rin mag-scroll para lang mabasa yung comments niyo. You do have the King of Vessels, Heron.
Okay, this is your emotions sa person mo. The Ace of Stones. Emotions ng person mo for you. Four of Bows. Okay. And the Nine of Bows. Okay. So, ang nakikita natin dito, yung emotion mo para sa person na to, medyo nagiging professional ko na ka sa ngayon eh. Parang utak yung ginagamit mo and you're being professional, you're being realistic, at saka Ace of Stones, may mga blockage sa connection ninyo. So, parang nagpapakapusong bato ka dito sa person na to ngayon. Kasi una sa lahat, hindi mo naman siya na, yung iba walang connection talaga eh. May separation na nangyayari. So, syempre, alam nga namang isipin mo na isipin yung isang tao or gawin mo na gawin yung bagay na may kinalaman dito sa person na to. Wala eh. Parang nakikinig ka ng tarot reading. Yung iba sa inyo, malaki naging ambag niya kung bakit napunta ka sa ganito pakikinig ng tarot reading. Pero sa ngayon kasi hindi naman na yun yung focus mo or yung emotion mo sa kanya. Hindi na rin parang ganun yung kalala. And the Four of Bows, yung person na kakonect mo, I feel like gusto niya maging masaya. And I feel like yung makakapagpasaya sa kanya is pag nakita ka niya. Pag nagkaroon ng reconciliation sa inyong dalawa. Okay? And yung iba sa inyo, kaya nakampante because maybe natutunan mo na lang mag-let go or, you know, maniwala sa divine timing and at the same time, you have already surrendered dito sa connection na ito. Lalo na doon sa mga twin flame connection. Natutunan mo mag-surrender. Kasi, bakit mo hahabulin yung isang person? Parang ganun. Eh, meron kang mga bagay sa paligid mo na kailangan mong pag-focusan mo na. And, the Eight of Arrows, so ito yung person na kakonect mo. So, yung emotions niya is parang nag-struggle or nahihirapan talaga siya sa sitwasyon niya ngayon. Tell me about the future, near future sa inyong dalawa. Mataas ang respeto or mapagtingin sa'yo nitong person na to. I feel like minsan yun ang sinabi sa'yo yung pinagmamalaki kita. In the near future, King of Arrows and the Four of Vessels. In the near future, you do have here the Six of Vessels. Okay. Tell me more. Please, Spirit Guides, Angel Guides, for in the near future for Virgo. King of Arrows, Kingfisher. Oh. Four of Vessels and boredom is here. Gusto ko i-clarify itong Four of Vessels. Clarify this, please. Spirit Guides, Angel Guides. Meron tayo ditong Knight of Bows. Wow. And the Five of Vessels. In the near future, I can see you being happy, actually.
with the Knight of Bows. Maybe spiritually, like you have learned kung paano makipag-connect sa spirit guides, angel guides, and with the King of Arrows, professionally yung iba sa inyo pwedeng mas magfo-focus ka na yung profession mo will be mag-isa ka lang. Okay, you get what I mean. Pwedeng you don't want or you will not be working. Yung iba, you will not be working with the team. Parang ikaw lang muna mag-isa, mag-focus ka muna doon because, you are growing or mas marami ka nagagawa when you're alone. And, maganda yun. Nagiging productive. The Knight of Bows, yan. I can see happiness sa side mo, sa part mo. And with the Five of Vessels, hindi sila makalapit sa'yo. I really do like the energy of the Five of Vessels. Look at that. Diba? Lalo na yung mga spiritual na tao dyan. Hindi sila makalapit sa'yo. What I'm saying is that yung mga masasama. So, wala ring effect yung mga sinasabi nilang hindi maganda laban sa'yo. Especially kung may mga ginagawa kang ritual. Yeah, especially yung iba sa inyo if you have learned how to protect yourself. Yan, for example, nakabili ka ng mga protection. Yung iba sa inyo dyan, nakikinig, nakabili na doon sa aking TikTok shop ng Evil Eye, one of, ways kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. Yung iba, it could be other kind of protection. Lalo na kung nagaganon ka. Hindi sila makalapit sa'yo. You have learned how to protect yourself. Good. I love that. The Six of Vessels. In the near future. Okay, sorry about that. Naputol yung video. Anyway, with the Six of Vessels, nakita tayo na reunion dito with the Great Bear. Gusto ko to. Kasi yung person na to, magkakaroon siya ng courage or lakas ng loob to have a reconciliation or reunion with you in the future. Kumbaga, yung iba sa inyo, lalo na kung parang nawawalan ka na ng pag-asa or parang feeling mo wala naman na yatang chance sa amin. Basta mag-focus na lang ako sa sarili ko. Ganon. The moment na nag-focus ka sa sarili mo, ito yung moment na magkakaroon ng realization yung person na to. So, kung ano yung dapat niyang gawin at gusto niyang gawin regarding sa'yo. So, gagawa siya ng paraan or susugod siya para you do over the ancestor and also your spirit guides are helping you. Both of you. Yan, you do have your balance. You see, this is twin flame connection with the balance. Nakita mo yung dalawang dragons dyan. It's like they are reuniting. So, nakakita tayo ng reconciliation. Kung ano man yung tower moment or yung natapos sa connection ninyo, there's still future sa inyong dalawa. Pero, although sinabi ko to, huwag ka mag-expect kasi nga sabi ko dito, mag-focus ka sa sarili mo. Mas mangyari yung reconciliation or reunion pag nag-focus ka sa sarili mo. So, thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.